Kabanata 2031. Para naman sa Great Elder, tumabi lang siya kay Thomas para tulungan siya. Nung una, napipilitin pa niyang ngumiti, pero habang tumatagal, lalong nagiging pangit ang ekspresyon niya. Dahil ang bawat pasyente ay gumaling, nangangahulugan ito na ang plano ng dakilang elder ay ganap na mawawasak. Matapos gumaling ang kakaibang sakit na marka, sino ang magkukusa na humiling na masunog siya ng sagradong apoy? Kung wala ang pagsunog ng sagradong apoy, ang bilang ng mga turista ay bumaba ng malaki. Nang dumating ang oras na iyon, paano kikita ang Great Elder? Habang iniisip niya iyon, lalo siyang naging malungkot. Pagkatapos nito, tumingin ang dakilang elder kay Thomas na may nakamamatay na tingin. Ngunit wala siyang magawa kay Thomas sa harap ng lahat. Iisin mo, naisip ng dakilang elder sa kanyang sarili. Paano kung ang lahat ay talagang gumaling? Hanggat narito pa si Enzo, magkakaroon ng sapat na lason upang magpatuloy sa paglikha ng mga pasyente. Pagkaalis ni Thomas, maaari pa rin silang kumilos ayon sa orihinal na plano. Hindi na kailangang makaramdam ng pagkabalisa. Kung talagang hindi ito gumana, makakahanap siya ng angkop na pagkakataon para patahimikin ang nakakainis na si Thomas. Sa ganoong paraan, ang Great Elder at ang iba pa ay maaaring magpatuloy sa pagkuha ng pera. Walang dapat ikabahala. Matapos pag-isipan ito ng dakilang elder, mas naging komportable siya. Gayunpaman, ang mga bagay ba ay talagang magiging kasing dali ng naisip ng dakilang elder? Ito ay malinaw na hindi posible. Si Thomas ay hindi isang walang alam. Paano siya napatay ng Great Elder ng ganoon kadali? Matapos gamutin ang lahat ng tao sa pinangyarihan, humigop ng tubig si Thomas at pinunasan ng pawis sa kanyang noo. Umiti siya at sinabing, sa wakas, gumaling na ang lahat ng mga pasyente. Hindi ko binaygo ang celestial being at matagumpay kong natapos ang gawaing itinalaga sa kanya. Natutunan ko ng husto ang magic na ito at hindi ko sinayang ang kanyang pagsisikap. Yumukod ang mga tribo at nagbigay galang. Binigyan pa siya ng ginto bilang pasasalamat. Ikinaway ni Thomas ang kanyang mga kamay at tinanggihan silang lahat. Hindi na kailangan. Tumutulong ako sa celestial being na pretuhin ang lahat. Paano ako mangolekta ng pera? Hindi ba iyon kawalang galang sa celestial being? Pilasan mo at itago mo lahat ng pera mo. Naisip ng dakilang elder sa kanyang sarili. Nagpapanggap pa siya. Celestial being. Na, parang lahat ng bagay. Para sa pera ang lahat. Sayang, hindi niya tinanggap ang perang binigay ng mga ito. Mukhang mababa ang tingin niya sa halagang ito at plano niyang kumita pa. Kainis talaga ang kumag na ito. Papatayin kita mamaya. Habang iniisip niya ang sarili, tumayo si Thomas at sumenyas para makuha ang atensyon ng lahat. Patuloy niyang sinabi, nakipag-ayos na ako sa paggamot ng sakit. Ang susunod ay ang pag-aapoy sa sagradong apoy. Ano? Natigilan ang lahat sa eksena. Ano ang ibig sabihin nito? Ang sakit ay gumaling na, kaya bakit kailangan nilang ipagpatuloy ang pagsunog sa sagradong apoy? May hindi maipaliwanag na nagtanong, Guro, gumaling na ang sakit. Kailangan pa ba nating isagawa ang pagsunog ng sagradong apoy? Ano ang dahilan? Ngumiti si Thomas at sinabing, bagamat gumaling na ang sakit, hindi pa naaalis ang pinagmumulan nito. Maya-maya, babalik din sa tribo ang kakaibang markang sakit. Upang tuluyang mapuksa ang pinagmulan ng sakit, kailangan kong sunugin hanggang kamatayan ang aktwal na masamang tao. Sa ganitong paraan lamang ganap na mapapawi ang galit ng celestial being, at ang sakuna ng kakaibang sakit na marka ay ganap na malulutas. Napabuntong hininga ang lahat. Eto na, buhay pa ang masamang tao. Kung hindi nila siya inalis, babalik ang kakaibang sakit na marka. Nakita ng celestial being na maraming inosenteng tao ang namatay at naawa, kaya tinuruan niya ang master magic at dinala siya sa kanila para iligtas sila. Ang celestial being ay mabait, at ang masamang tao ay masama. Kung hindi nila aalisin ang masamang tao, ang galit ng celestial being ay hindi kailanman mapapawi, at ang kakaibang sakit na marka ay hindi kailanman ganap na mapapawi sa simula. Dapat talaga nilang ipagpatuloy ang pagsunog ng sagradong apoy. Kabanata 2032. Ang problema ay, paano nila malalaman kung sino ang masamang tao? Ang tao sa nasusunog na parang ay hindi mukhang masama. Napatingin ang lahat sa paligid at nagtaka kung sino ang masamang tao. Huwag kayong magpanik, everyone, pag-aaliw ni Phoebe sa kanila habang pinagdikit ang kanyang mga palad.
Sa totoo lang, sinabi na sa atin ng celestial being kung sino ang masamang tao sa simula pa lang at lahat tayo ay nalinlang. Totoo ba iyon? Talaga bang may ganoong tao? At ito ay kahit isang taong kilala ng lahat. Sino kaya ito? Sa sandaling iyon, dahan-dahang lumingon si Phoebe at tumingin sa Great Elder na mapatla ang mukha. Tinuro niya ang isang daliri sa kanya at buong seryosong sinabi, ang pinagmumulan ng kasamaan ay ang dakilang Elder. Ano? Natigilan ang lahat sa katahimikan. Paano magiging masamang tao ang Great Elder gayong lahat sila ay gumagalang sa kanya? Ang dakilang Elder mismo ay lubos na nagulat na siya ay tatawagan sa publiko. Bagamat marami siyang ginawang masama, palagi siyang nakasuot ng perpektong disguise at imposibleng malantad siya. Don't you dare mislead the people, girl. Galit na galit ang dakilang Elder. Sa sandaling iyon, idinagdag ni Thomas, hindi siya nanliligaw ng sinuman, ikaw na masamang tao. Habang dumadaan ako sa espiritual na paglalakbay, sinabi sa akin ng celestial being na ang kontrabida ay ikaw. Ang pangungusap ay nagkaroon ng matinding bigat. Pinagaling ni Thomas ang lahat ng kakaibang sakit na marka at nagkaroon siya ng isang espesyal na lugar sa puso ng mga tribesmen sa puntong iyon. Malaki ang bigat ng kanyang mga akusasyon. Isa-isang tinitigil ng mga tribo ang Great Elder at ang kanilang mga mukha ay puno ng kawalan ng tiwala at sama ng loob. Nasa harapan na pala nila ang masamang tao noon pa man. Nataranta ang dakilang Elder at umatras ng 2 hakbang. My fellow tribesmen, please calm down. Don't get tricked by this outsider. Malamig na tumawa si Thomas at sinabing, huwag kang magpanggap, dakilang Elder. Naisip mo na ba kung bakit nagpakita ang celestial being sa iyong mga panaginip? Iyon ay dahil gusto ng celestial being na mag-alok sa iyo ng pagkakataon na tabyusan ang iyong sarili upang makilala na napakarami mong nagawa. Makasalaan ang gawain at hayaan kang pumili kung ikaw ay masusunog o hindi ng banal na apoy sa iyong sarili. Ngunit, sayang, pinabayaan mo ang celestial being. Hindi mo ba ako tinanong kung bakit ang celestial being ay nagpakita sa aking mga panaginip sa kalaunan, ngunit hindi patuloy na nagpakita sa iyo? Ang dahilan nito ay dahil ang celestial being ay nabigo sa iyo at alam niyang wala kang lakas ng loob na tumayo at aminin ang iyong mga pagkakamali at managot para sa kanila. Kaya, pinili ako ng celestial being upang ilantad ka at tulungan kang makuha ang iyong kaligtasan. Hindi na kailangang sabihin, si Thomas ay medyo bihasa sa mga salita at mahusay na gumawa ng mga kasinungalingang iyon. Sa sandaling marinig nila ang mga salitang iyon, ang mga tribesmen ay nakatitiyak na ang dakilang Elder ang masamang tao. Nagpapanik ang dakilang Elder habang pinagmamasdan ang galit ng mga tingin ng mga tribesmen. Napatras siya at galit na itinuro si Thomas. Tumigil ka na sa pagkalat ng kalokohan dito, kumag ka. Halika, wala pa nga ang celestial being. This is all a load of crap. Hindi rin siya nagpakita sa alinman sa mga panaginip ko. Ako ang gumawa ng lahat ng ito at hindi dumating ang celestial being sa panaginip mo. Walang masamang tao. Balak sana ng Great Elder na makipagtalo kay Thomas, ngunit pagkatapos sabihin ang mga salitang iyon, napagtanto niyang nagkamali siya. Lahat ay binubuo. Kaya, ang lahat ay gawa-gawa. Sa puntong iyon, ang mga tribesmen ay ganap na nagalit. Kabanata 2033. Fake ba ang lahat? Sa huli, lahat ay nabuo. Maraming inosenteng tao ang nasunog hanggang sa mamatay bilang resulta ng isang gawa-gawang panaginip. Bagamat hindi umiral ang mga celestial beings, naroon ang masasamang tao. Siyempre, hindi pinabayaan ng Pisces ang pagkakataon at agad na sumigaw, mga katribo, ang pagdurusa na kinakaharap ninyo ngayon ay dahil sa dakilang Elder. Ginawa niya ang lahat ng mga kasinungalingang iyon at sinilaban ang mga inosenteng tao upang gumuhit mga turista sa nayon para kumita siya. Hindi ba siya ang kontrabida? Hindi ba siya karapat-dapat na sunugin din ng sagradong apoy? Maaaring hindi alam ng Pisces kung paano magsagawa ng serbisyo ng human, ngunit tiyak na alam niya kung paano magdagdag ng gasolina sa apoy. Lalong nagalit ang lahat ng mga katribo matapos marinig ang mga pahayag na iyon. Galit na sila sa dakilang Elder at ngayon ay lalo pa silang nagalit. Nag-aalab ang kanilang mga mata sa galit nang maalala nila ang mga inosenteng tribo na nasunog hanggang sa mamatay. Ang kanilang mga kaibigan at pamilya na pinahirapan ng kakaibang sakit na marka at ang emosyonal na trauma na dinanas nila sa mga araw na ito. Ang kanilang puot ay kakilakilabot. Patayin, patayin, patayin.
Ang mga tribesmen ay sumulong at determinadong balatan at patayin ang dakilang elder ng buhay. Nagulat ang dakilang elder at nawalan ng gana. Mr. Monet, iligtas mo ako, please. Tigaw niya sa mga tao. Nakalabas na rin si Enzo dahil sa kanyang pagsigaw. Kasali dito si Mr. Monet at siya ang lumikha ng kakaibang sakit na marka. Huwag siyang makawala, lahat. Tigaw ni Phoebe. Nagpanik si Enzo at nagbold. Gayunpaman, makakatakas kaya siya. Siya ay itinulak sa lupa ng galit ng mga katribo gamit ang mga tungkod pagkatapos lamang ng ilang hakbang at nakatali ang kanyang mga kamay at paa bago itinapon sa nasusunog na plataporma. Pagkatapos ay nagpatuloy si Enzo at inilantad ang lahat ng kanyang mga kasosyo sa krimen. Mayroong 8 tao sa kabuuan, kabilang ang Great Elder, at ang 8 ito ang nagplano ng kakaibang sakit na marka na pamamaraan. Una, nilason nila ang mga katribo at gumawa ng kwento tungkol sa kakaibang sakit na marka upang lumikha ng gulat sa mga tao. Pagkatapos ay ginamit nila ang dakilang elder upang maikalat ang mga alingaw-ngaw at gumawa ng kasinungalingan tungkol sa pangangarap ng mga celestial beings. Inikayat din nila ang mga tribesmen na mamatay sa kanilang sariling kusa upang makaakit ng mga bisita at kumita mula dito. Nakita ni Thomas ang kanilang pukana. Tinutulan ni Thomas ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagbibihis bilang isang tinatawag na master at paggamit ng kanyang kapangyarihan upang tulungan ang mga tribesmen sa paglutas ng kakaibang sakit sa marka habang inilalantad din ang maling gawain ng Great Elders. Kung hindi nagpakita si Thomas, ang mga kahihinatnan ay nakapipinsala, at sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga tao ang nasaktan. Ang dakilang elder, si Enzo, at ang iba pa ay tuluyan ng nawalan ng konsensya alang-alang sa pera. Ang mga taong ito ay hindi nakaligtas. Sunugin mo sila hanggang mamatay, sunugin mo sila hanggang mamatay. Sa unang pagkakataon, ginamit ang sagradong apoy sa mga taong hindi nagboluntaryong tumayo sa nasusunog na plataporma. Ang mga taong ito ay nakagawa ng mga karumal-dumal na krimen, ngunit imposible para sa kanila na magsisi sa kanilang sarili. Ang pinakamabuting paraan para matubos nila ang kanilang mga kasalanan ay sunugin sila ng sagradong apoy. Kamatayan ang tanging pagpipilian nila. Pagkatapos nito, isang tribesman ang nagtaas ng sulo ng apoy at sinindihan ang fuse sa harap ng mga mata ng lahat. Kasunod ng pagsiklab ng nagninangas na apoy, lahat ng 8 tao sa nasusunog na plataporma ay nasusunog. Dati sila ang nakatayo at nanonood ng iba na nasusunog hanggang sa mamatay. Ngayon na nila maranasan kung ano ang pakiramdam ng nasunog ng sagradong apoy. Ito ay isang kamangha-manghang tanawin. Nagpalakpakan at naghiyawan ang mga bisita. Akala nila ay hindi nila mapapanood ang paglalagablab ng sagradong apoy ngayon. Ngunit hindi nila inaasahan na magbabago pa ang sitwasyon at sa huli, nasaksihan nila hindi lamang ang paglalagablab ng sagradong apoy, kundi pati na rin ang pagkasunog ng 8 tao ng sabay-sabay. Oras. Ito ay hindi ka panipaniwala. Tumagal ng halos kalahating oras ang pagkasunog bago nila ito binuhusan. Ang mga tribesmen ay nagpahayag muli ng kanilang pasasalamat kay Thomas matapos ang Great Elder at ang iba pa ay nasawi sa apoy. Kabanata 2034. Kasabay nito, pinilit nilang tanggapin ni Thomas ang kanilang regalo. Masama ang loob nila kung hindi ito tatanggapin ni Thomas dahil siya ang tumulong sa kanila na malampasan ang sitwasyon. Noon lamang tuluyang isiniwalat ni Thomas ang kanyang tunay na kulay. Actually, I didn't intend to help you for nothing, dagdag pa ni Thomas matapos tumahimik. May isang bagay na talagang gusto ko at iyon ang dahilan kung bakit ako naglalagay ng labis na pagsisikap upang matulungan kayong lahat. Hindi lamang hindi nagalit ang mga tribesmen nang marinig ito, ngunit sa halip, ang mga ngiti ay kumalat sa kanilang mga mukha. Ang pinakakinatatakutan nila, ayon sa kanilang paniniwala, ay ang hindi makaganti sa mga tumulong sa kanila. Gagawin nila ang kanilang buong makakaya upang matugunan ang mga pangangailangan ng kanilang tagapagligtas hanggat mayroon siya. Pakitukoy kung ano ang iyong hinahanap, tagapagligtas. Hanggat sasabihin mo, gagawin namin ang anumang haba upang tulungan ka sa pagkuha nito. Ilalagay namin ang aming buhay sa linya upang gawin ito. It's not anything that serious, nakangiting sabi ni Thomas at kumakaway ng mga kamay. Hindi mo kailangang ipagsapalaran ang iyong buhay para sa bagay na kailangan ko. Itinuro niya ang nasusunog na entablado at sinabi, ang gusto ko ay ang sagradong apoy. Dahil sa ilang kadahilanan, kailangan kong ibalik ang ilang sagradong apoy.
Umaasa ako na magagawa ninyong lahat ang aking munting kahilingan. Nagpalingalinga ang mga katribo at nagpalitan ng tingin. Ayon sa mga patakaran, ang sagradong apoy ay hindi maaaring ihandog sa mga tagalabas. Ito ay isang pag-aari ng tribo na hindi maaaring ipahiram. Gayunpaman, napakalaki ng kabaitan ni Thomas sa kanila. Kung tatanggihan nila si Thomas, ang kanilang pananampalataya ay ganap na magugunaw. Ang pagkakaroon ng sagradong apoy ay upang palakasin ang ating mga paniniwala at ang tagapagligtas ang siyang nagligtas sa atin, sa wakas ay sinabi ng isang taga-nayon. Ang pagbibigay sa ating tagapagligtas ng isang piraso ng sagradong apoy ay isang pagpasa ng ating mga paniniwala, kaya hindi ko iniisip na problema iyon. Sa sandaling may nagsimulang magsalita, lahat ng iba ay sumang-ayon sa kanya at itinaas ang kanilang mga kamay bilang suporta. Sa sandaling iyon, nagpalitan ng mga tingin sina Pisces at Phoebe at ibinahagi ang parehong nakakalokong ngiti sa isa't isa. Actually, ang sumigaw lang ay hindi isa sa mga katribo, kundi isang artista na kinuha ni Thomas. Pinayaran niya ang aktor para sabihin ang mga ganoong salita sa tamang pagkakataon. Dahil alam ni Thomas na ang sagradong apoy ay isang sagradong pag-aari ng tribo. At kahit na tumulong siya sa tribo at gumawa ng mahusay na serbisyo, ang paghiram ng sagradong apoy ay magiging lubhang mahirap. Hindi siya kumpiyansa na ang mga katribo ay makakapag-isip sa kanilang sarili. Kung ang isang tao ay maaaring humakbang at magsabi ng ilang mabubuting bagay tungkol kay Thomas sa kritikal na sandaling iyon, ito ay magbubunga ng 2 beses ang resulta sa kalahati ng trabaho. Kaya naman pinlano ni Thomas ang lahat ng ito. Ang aktor na iyon ay nagbalat kayo bilang isang taga-nayo ng tribo at sumilip sa loob ng tribo, naghihintay ng eksaktong pagkakataong ito. Tinabi niya ang mga ganoong salita pagkatapos lamang makuha ang hudyat mula kay Thomas. Gaya ng inaasahan, pagkatapos niyang sabihin ang mga salitang iyon, lahat ng mga tribong naruroon ay sumang-ayon sa kanya at nangakong ipapahiram kay Thomas ang sagradong apoy ng masaya. Bilang isang resulta, kung minsan ay kinakailangan ang mga espesyal na trick upang makamit ang mga layunin ng isang tao. Ang mga tao ay hindi maaaring maging ganap na tapat. Malamang na wala silang magagawa kung gagawin nila ang lahat sa tamang paraan. Ang pagiging medyo makinis, tulad ni Thomas, kung minsan ay hindi isang malaking bagay. Nakamit nila ang kanilang layunin habang iniligtas din ang mga katribo. Walang talo sa magkabilang panig at masaya ang lahat. Ito ay isang win-win situation para sa magkabilang partido. Sa huli, inayos ni Thomas ang isang eroplano, inilagay ang sagradong apoy sa isang brazier at maingat na dinala ito sa eroplano at ipinadala ito pabalik sa lungsod ng Celandine. Kasabay nito, ibinalik din nila ang metal na lumikha ng mundo, ang kahoy na nagbigay ng buhay, at ang lupa na nag-alaga ng sigla. Bilang resulta, nakuha nila ang mga elemento ng metal, kahoy, apoy, at lupa. Ang 5 elemento ay kulang pa ng isang bagay. Tubig. At ito ay talagang banal na tubig. Kabanata 2035. Sa tulong ni Thomas, sa wakas ay nakaahon ang Sacred Fire Tribe mula sa dilim na dulot ng kakaibang sakit na marka. Muli silang naghalal ng isa pang dakilang elder at patuloy na inuuna ang kabutihan kaysa bulag na pagsasagawa ng pagsunog ng sagradong apoy. Sa kabila ng katotohanan na ang mga naturang pagkilos ay magreresulta ng mas kaunting mga bisita at mas kaunting kita, ayos lang. Ito ang dapat na hitsura ng Sacred Fire Tribe sa unang lugar. Inanyayahan ng mga tribo si Thomas at ang iba pa na kumain ng masaganang pagkain at pagkatapos ay pinaalis sila. Pagkatapos, tumuloy sila sa Divine Water Tribe. Hindi naman malayo ang distansya ng 2 tribo at nagkaroon sila ng magandang relasyon sa isa't isa. Espesyal na sinulat ng Grand Elder ng Sacred Fire Tribe ang isang sulat para dalhin ni Thomas para ibigay ito sa banal na babae ng Divine Water Tribe, na dapat tumulong sa kanya na makuha ang Divine Water. Sa panahon ng Palam, ang lahat ng mga tribesmen ay dumating upang paalisin sila. Partikular na sinabi ng bagong Great Elder, Mr. Mayo, dapat kang mag-ingat sa pagkakataong ito kapag bumibisita sa Divine Water Tribe. Sa pagkakaalam ko, nagkaroon ng ilang kamakailang mga kaguluhan doon at hindi ito masyadong mapayapa. Sa orihinal, kami, ang Sacred Fire Tribe, ay dapat pumunta upang tulungan sila, ngunit dahil sa kakaibang sakit na marka, hindi namin ito nagawa. Mr. Mayo, ikaw at ang iyong grupo ay dapat na maging mas maingat doon. Tumango si Thomas. Sige,
Mag-iingat ako. Sa wakas, nagpaalam siya sa mga tribesmen at umalis sa Sacred Fire Tribe. Sa kotseng sinakyan nila para umalis, masayang sinabi ni Pieces, isa na lang ang dapat ipunan. Kapag nakuha na natin ang Divine Water, lahat ng 5 bagay na iyon ay makokolekta ng buo at makakabalik na tayo sa Celandine City para makuha ang Ancestral Water. Sa oras na iyon, hindi na magiging problema ang makipagdigma sa buong harapan kay Lord Vedastos. Maaaring mukhang madali, ngunit maaaring hindi ganoon kadali ang talagang makuha ang banal na tubig. Magiging madali bang makakuha ng banal na tubig? Hindi nila alam kung anong mga pagbabago ang mangyayari sa sitwasyon sa Celandine City pagkatapos nilang makuha ang Ancestral Water. Wala pang nakalagay sa bato. Nag-aalalang sabi ni Phoebe, sinabi na nila na may masamang nangyayari sa Divine Water Tribe at hindi natin alam kung ano iyon. Kung sakaling ito rin ay isang bagay na kasing gulo ng kakaibang sakit na marka, baka masangkot na naman tayo. Natawa si Pieces, hindi ba mas mabuti iyon? Nakalimutan mo na ba kung ano ang mga kinakailangan para sa pagkuha ng banal na tubig? Ito ay upang makamit ang isang mabuting gawa. Kung nailigtas mo ang banal na tribo ng tubig, kung gayon ang kinakailangan ay tiyak na matutugunan, sa gayon ay nagbibigay ng isang lohikal na paraan upang makuha ang banal na tubig, tama ba? Iyon ay parang kaso, ngunit ang problema ay magiging ganoon ka-simple. Magkakaroon lamang ng sagot na magagawa nila kapag narating nila ang Divine Water Tribe. Sa wakas ay nakarating sila sa Divine Water Tribe pagkatapos ng 2 oras na biyahe sa sasakyan. Ang sitwasyon ay ganap na kabaligtaran sa Sacred Fire Tribe. Nang bumisita sila sa Sacred Fire Tribe, ang mga tribesmen ay napaka-welcome at magalang sa mga bisita. Ito ay dahil sa ang katunayan na ang mga bisita ay gumastos ng pera at isang mahalagang pinagkukunan ng kita para sa lokal na ekonomiya. Ngunit ito ay ganap na naiiba sa Divine Water Tribe. Ang mga tribo dito ay hindi mabait kay Thomas at sa iba pa, at pinona pa nilang umalis si Thomas at ang iba pa. Ang Divine Water Tribe ay hindi tinatanggap ang mga tagalabas. Kung hindi ipinaliwanag ni Thomas ang sitwasyon sa Sacred Fire Tribe, hindi rin siya makapasok sa tribo. Ngunit sila ay naging isang maliit na walang puso para sa pagiging kayalaban sa pagkakaroon ng mga bisita. Sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay ng mga tribesmen. Si Thomas at ang iba pa ay dinala sa pangkalahatang altar ng Divine Water Tribe kung saan nakilala nila ang pinakamataas na pinuno ng tribo si Layla Zen, ang banal na babae. Ang banal na babae, na ang katayuan ay kapareho ng Great Elder ng Sacred Fire Tribe, ay ang pinuno ng buong tribo. At ang susi sa pananatili sa tribo ay ang pagkuha ng pagsang-ayon ng banal na babae. Hindi nagpatalo si Thomas sa paligid ng bush. Direkta niyang iniabot ang introduction letter mula sa Sacred Fire Tribe sa kasambahay na pagkatapos ay ipinasa ito sa kamay ng banal na babae. Pinuksan ng banal na babae ang sobra at binasa itong mabuti. Kabanata 2036. Matapos ang mahabang paghihintay, iniligpit ng banal na babae ang sulat at ikinaway ang kanyang kamay. May tao, pakiayos ng upuan para sa mga bisita natin. Sa mga salitang ito, si Thomas at ang iba pa ay medyo nakadama ng kaganan. Ang mga lingkod ay agad na nagdala ng mga dumi at mga pinggan ng prutas para maupuan at tangkilikin ni Thomas at ng iba pa. Natinatrato sila ng may kagandahang asal sa pagtrato sa mga bisita ng walang lubos na pangangalaga. Dapat sabihin na ang Divine Water Tribe ay isang tribo na nauunawaan ang pagkakaiba sa pagitan ng pag-ibig at puot. Alinman ay pinatalikod nila ang mga tao o sila ay magiliw at magalang. Nang makaupo si Tomas at ang iba pa, ang banal mahinang sabi ng babae, aking pinarangalan ng mga bisita, narinig ko ang tungkol sa mga kabutihang ginawa ninyo sa Sacred Fire Tribe. Kayo ay talagang mababait na tao. Malugod na tinatanggap ng Divine Water Tribe ang pagdating ninyong lahat. Ngumiti si Thomas at sumagot, lahat ng ginawa namin ay may layunin, kaya hindi kami tinuturing na mabait na tao. Sa pagkakataong ito, kinuha na namin ang kalayaang pumunta para guluhin ang Divine Water Tribe dahil gusto talaga naming makuha ang Divine Water ng tribo. Direkta niyang sinabi ang buod ng bagay. Sa katunayan, ito ay nabanggit sa sulat at ang banal na babae ay nasa isip na. Sumagot ang banal na babae, pinasasalamatan ko ang iyong katapatan. Gayunpaman, hindi madaling gawain na makuha ang banal na tubig. Ang banal na tubig. Alam ni Thomas ang tungkol dito. Naikuyom niya ang kanyang kamao. Inihanda ko na ang aking sarili, kabanal-banalan.
Kung kailangan mo ng tulong sa anumang mahihirap na bagay, handa akong ayalay ang aking buhay upang tulungan ka. Pinigyan ng banal na babae si Thomas ng masamang tingin. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpakawala siya ng mahabang buntong hininga at sinabi, hindi ako sigurado kung ito ay kalooban ng Diyos, ngunit mayroong isang nakababahalang problema na bumabagabag sa buong tribo sa kasalukuyan. Kung matutulungan mo ang tribo sa paglutas nito, malaking problema, walang duda na makukuha mo ang banal na tubig. Ang problemang ito ay dapat na katulad ng binanggit ng Grand Elder bago sila dumating. Kaya ano nga ba ito? Tanong ni Thomas, siguro kung anong klaseng kaguluhan ang kinaharap ng iyong tribo. Mangyaring ipaalam sa amin. Biglang naging miserable ang ekspresyon ng banal na babae. Maliwanag na ang Divine Water Tribe ay tiyak na nakatagpo ng isang bagay na kasing gulo at nakakainis na gaya ng kakaibang markahang sakit. Kung hindi, imposible para sa banal na babae na kumilos ng kakaiba. Paulit-ulit siyang bumantong hininga at sa wakas ay dahan-dahang sinabi, kamakailan, ang mga pag-uusap tungkol sa isang banshee ay lumitaw sa tribo. Banshee. Nagpalitan ng tingin si Thomas at ang iba pa na sinasabing hindi pa nila narinig ang pangalang ito. Pagkatapos, nagsimulang sabihin sa kanila ng banal na babae ang tungkol sa banshee. Sa katunayan, ang Divine Water Tribe ay dating napakaganda at mainit-init na tribo, at bawat taon, isang malaking bilang ng mga turista anuman ang kasarian o edad ay dumagsar rito. Ito ay isang masiglang tribo. Gayunpaman, humigit kumulang 3 buwan na ang nakalipas, ang alamat ng Banshee ay lumitaw dito sa ilang kadahilanan na agad na sumire sa magandang tribong ito. Isang bagong kasal ang dumating sa tribo mga 3 buwan na ang nakakaraan. Nang gabing iyon, nanatili sila kasama ng tribo. Dapat sana ay isang masayang okasyon, ngunit isang aksidente ang nangyari sa gabi. Ang nobya ay nawala ng walang bakas at walang nakakaalam kung paano. Hinanap ng nobyo kung saan-saan ang bakas ng nobya at sa huli ay humingi ng tulong sa mga tao ng tribo, ngunit hindi nila ito mahanap. Ang nobya ay misteryosong nawala. May mga nagsasabi na ang nobya ay nahuli at kinain ng isang demonyo na kumakain lamang ng mga babae. Bagamat isa itong walang basang chismis, kumalat pa rin ito sa buong tribo. Mabilis itong naging alalahanin para sa buong tribo. Ngunit ito lamang ang simula ng gulo. Ang pinakamasama ay darating pa. Kabanata 2037. Isa pang babaeng turista ang nawawala sa parehong panahon. Wala pang isang linggong nawawala ang nobya, at sa pagkakataong ito ay mas kakaiba. Ang babaeng turista ay kasama ng grupo upang kumuha ng litrato at maglibot sa lugar, ngunit habang nasa daan, ang grupo ay bahagyang nagambala sa pagmamasid sa kanya, at siya ay nawala. Nawala ang babaeng turista nang matuklasan ito ng grupo. Hindi na siya natagpuan pagkatapos noon, at mahirap matukoy kung siya ay buhay o patay na. Ang kakaibang alamat na iyon ay naging mas kapani-paniwala pagkatapos ng 2 magkasunod na kaso ng kakaibang pagkawala ng babae. Ang kakilakilabot na demonyo na dalubhasa sa pagkain ng mga babae banshee ay kabilang sa tribo. Ang mas nakakatakot ay ang katotohanan na ang mga taong nagsasabing si banshee ay kadalasang nagiging anyo ng tao, katulad ng isang normal na tao, at mukhang katulad ng isa. Gayunpaman, nang ihayag niya ang kanyang tunay na kulay, siya ay naging isang demonyo na may malalaking pakpak na parang pterodactyl. Magbubuga siya ng makamandag na usok sa kanyang target para patumbahin ang mga ito. Pagkatapos ay gamitin ang kanyang malalakas na kuko upang hawakan ang mga ito ng ligtas bago lumipad palayo ng walang nakakapansin. Simula noon, ang lahat ay natatakot kay Banshee. Ang alamat ay naging mas nagbabala. Nagsimula nang maging mas mapagbantay ang mga tao. Ang mga tao, lalo na ang mga kabataan at magagandang babae, ay hindi na nang ahas na maglakad ng mag-isa. Hindi sila lumabas ng gabi. Kahit na sa araw, sila ay naglalakad ng magkakagrupo kasama ang mga kaibigan at pamilya. Ngunit kahit na ang mga tao ay naging lubhang maingat, isang aksidente pa rin ang naganap. Sa kalaunan, naganap ang 3 insidente ng pagkawala. Ang biktima sa pagkakataong ito ay isang batang babae, wala pang 18 taong gulang, na kasama ang kanyang ina at ama sa tribo. Dahil dito, kakaibang nawala ang dalaga wala pang 1 minuto matapos mawala sa paningin ng kanyang mga magulang. Walang nakakaalam kung paano nawala ang dalaga. Hindi rin nag-iwan ng anumang bakas ang eksena. Walang bakas ng away o away. Ang mga tao ay dinukot ng banshee sa sikat ng araw. Ang kanyang mga diskarte ay parehong kakaiba at nakakatakot.
Tatlong insidente ang naganap sa maikling panahon na naging sanhi ng pagkasira ng reputasyon ng Divine Water Tribe at bumaba ang bilang ng mga bisita. Bumaba ng 60% ang bilang ng mga pagbisita sa loob lamang ng isang buwan. Gayunpaman, patuloy na naganap ang mga pagkawala. At, dahil sa pagbaba ng bilang ng mga bisita, ang mga pagkawala ay hindi lamang nangyari sa mga bisita kundi pati na rin ang mga katribo ay nagsimulang maging biktima. May kabuuang 12 insidente ng pagkawala sa nakalipas na 3 buwan. May 8 bisita at 4 na tribesmen sa kanila. Ang 12 taong ito ay may isang bagay na karaniwan. Lahat sila ay bata at magagandang babae sa pagitan ng edad na 17 at 24 na tumitimbang sa pagitan ng 80 at 100 pounds. Iwasan ni Banshee ang mga batang babae na medyo mas matanda, medyo chubbier, o hindi gaanong kaakit-akit. Si Banshee ay sinasabing isang partikular na mapiling demonyo. Mas gugustuhin niyang walang target kaysa sa mababang kalidad na target na hindi nakatugon sa kanyang mga kinakailangan. Ang mga biktima ni Banshee ay walang alinlangan ng mga kabataan at kaakit-akit na mga kabataang babae. Ang pagmumukhang kaakit-akit ay mapanganib sa Divine Water Tribe at inilagay nito ang kanilang buhay sa panganib. Nang marinig ito ni Pieces, hindi niya maiwasang mapangiti at sinabing, mukhang kinuha ni Banshee ang mga babae, hindi para kumin, di ba? Lahat ng mga babaeng nahuli niya ay magagandang dalaga. Kaya, ano ang kanyang tunay na motibo sa paggawa nito? Sa totoo lang, lahat ay inayos na ito sa kanilang mga ulo. Banshee, demonyo ba talaga? Marahil ito ay isang kriminal na nadama na napilitang gumawa ng isang krimen ayon sa kanyang pagnanasa o pagnanasa. Kabanata 2038. Siyempre, naunawaan ng banal na babae ang ibig sabihin ng Pisces. Sinabi niya, sa katunayan, naisip din namin iyon. Kung tutusin, ang Banshee, na ito ay isang gawa-gawang nilalang, ito ay umiiral lamang sa mga alamat. Ito ay hindi totoo at hindi marami sa atin ang naniniwala sa pagkakaroon nito. Ngunit sinisisi ng lahat ang kakaiba at hindi maipaliwanag na pagkawala ng mga batang babae sa Banshee. Ang parehong naaangkop sa mga tao noong sinaunang panahon kung saan inaangkin nila na ang Diyos ang nagutos ng panahon dahil wala silang lohikal na paliwanag para dito. Matapos huminto sandali, nagpatuloy ang banal na babae, dahil ang lahat ng nawawala ngayon ay bata pa, maganda, at may magandang figure, hulaan lahat kung ano ang hinahabol ng salarin. Ito ay maganda upang makabuo ng hula na ito. Bakit kikidnapin ng salarin ang napakaraming kabataang babae? Maaaring malaman ng sino man ang dahilan. Maaaring kinidnap sila ng isang salarin na naaakit sa mga babae. Tapos, ang lahat ay nag-aatubili na kahit nahulaan kung ano ang susunod na nangyari. 3 buwan na ang nakalipas mula nang mawala ang mga babaeng ito. Dapat silang sumailalim sa hindi makataong pagpapahirap at parehong pisikal at mental na peklat. Ang kanilang mga kaibigan at pamilya ay dapat na nag-aalala tungkol sa kanilang kagalingan. Sinabi ng banal na babae, 12 babae ang nawawala, ngunit wala kaming ideya tungkol sa kanilang kinaroroonan. Naglagay na kami ng lockdown sa buong tribo at hinanap pa ang bahay-bahay. Maging ang pangkalahatang altar ay masusing hinanap din, ngunit pa rin, walang nakitang bakas. I really have no idea kung saan itinago ng salarin ang mga babae. It is just baffling. Sa sandaling iyon, sinabi ni Thomas, sa puntong ito, ang tanging positibong bagay na maaari nating ipagpalagay ngayon ay ang 12 batang babae ay dapat na buhay pa rin. Ano man ang kanilang estado sa kasalukuyan, at least, sila ay buhay pa rin. Ang kanyang mga salita ay nabigla sa lahat ng naruroon. Ang banal na babae ay nagtanong, bakit mo sinasabi iyan? Paliwanag ni Thomas, napakahirap magtanggal ng bangkay. Mas mahirap gawin ito sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay ng mga katribo. Kung ang bangkay ay pinabayaan ng mahabang panahon, ito ay napakabaho. Kahit na ay inilibing, maglalabas pa rin ito ng masangsang na amoy na magbibigay daan dito na madaling matagpuan. Hanggang sa puntong ito, walang nakatagpo ng isang lugar na mabaho, hindi banggitin ang anumang mga katawan. Nangangahulugan ito na ang 12 babae ay buhay pa. Patuloy ni Thomas, hindi rin madaling pakainin ang 12 babae ng sabay-sabay. Unang-una, kakailanganin niya ang isang silid na sapat na malaki upang ma-accommodate silang lahat ng sabay-sabay. At saka, tiyak na sila ay magsisisigaw, magwawasak, at magkakaroon ng mga mental breakdown. Kung hindi sila matagpuan kahit na pagkatapos gawin ang lahat ng iyon, iyon ay
Nangangahulugan na ang lugar kung saan sila itinatago ay napakalayo o may napakahusay na soundproofing. Ayon sa mga pagbabawas ni Thomas, naghahanap sila ng isang lugar na malaki at nasa malayong lugar o isang malaking lugar na may magandang soundproofing. Sa ilalim lamang ng gayong mga kondisyon na nagawang itago ng salarin ang 12 babae nang hindi natagpuan. May iba pa kayong dapat bigyang pansin. May naisip si Thomas at sinabing maraming mapagkukunan ang kailangan para mapakain ang 12 babae. Tiya sa atin kung may isang pamilya na bumibili ng maraming pagkain kamakailan. Maaaring magdala ito ng tagumpay para sa ating investigasyon. Tumanggo ang banal na babae. Talaga, bakit hindi ko naisip yon? Pagkatapos nito, agad na ipinaalam ng banal na babae sa mga tao na simulan ang pagsisiyasat kung aling pamilya ang nagsimulang bumili ng maraming pagkain kamakailan. Ang susunod na bagay sa listahan ay ang paghahanap ng isang lugar na malayo at sapat na malaki. Kung ang alinman sa dalawang pagsisiyasat na ito ay nagbunga ng mga resulta, malaki ang posibilidad na mahanap nila ang salarin. Hindi maitikaila na lubhang kapaki-pakinabang ang dalawang mungkahi ni Thomas. Marahil ay makakahanap sila ng isang pambihirang tagumpay batay sa mga mungkahi ni Thomas at madakip ang salarin. Panata 2039. Sinabi ng banal na babae, nagpapasalamat ako sa iyong mungkahi, mga kagalang-galang na panauhin. Bibigyan ka rin namin ng matutuluyan. Kung hindi na kailangang lumabas, mangyaring manatili sa iyong silid. Habang nagsasalita ang banal na babae, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Phoebe. Ito ay dahil ang mga maskuladong lalaki tulad ni Thomas at Pisces ay hindi makaakit ng pansin ng salarin. Pero iba para kay Phoebe. Ano man ang edad, taas at timbang ni Phoebe, siya ang perpektong target sa mga mata ng salarin. Ang mahalaga ay maganda siya at maayos ang pananamit. Ito ang paboritong uri ng babae ng salarin. Sa makatuwid, lubhang mapanganib para kay Phoebe na manatili sa Divine Water Tribe. Kung siya ay gumagala ng walang patutunguhan, maaari siyang mahuli sa isang bagay na hindi kasiya siya. Umubo si Phoebe at sinabing, hindi ako magpapaligoy-ligoy ng walang patutunguhan. Magpahinga ka, mahal na birhen. Ang banal na babae, na nakasuot ng pagod na ekspresyon, ay nagsabi, hindi talaga ito ligtas kahit na hindi ka gumala. Sa totoo lang, dalawa sa kanila ang nawala habang sila ay nasa sarili nilang mga bahay. Ito, namutla si Phoebe. Wala bang ligtas sa tribo? Pisces smiled awkwardly and said, pwede rin silang mawala sa sarili nilang bahay, ha? Hey, sounds like the banshee may actually exist. Walang magawa, sinabi ng banal na babae, hindi ako naniniwala na ang banshee ay umiiral. Ngunit ang alamat na ito ay nagsimulang kumalat sa tribo. Ngayon, lahat ay natatakot sa banshee. Ang ilan sa kanila ay nagsimulang sumamba sa banshee, nagdarasal para sa ang kanilang mga anak na babae at asawa na palayain. Natatakot ako na ang tribo ay gumuho kung ito ay magpapatuloy pa. Hindi ito ang sitwasyon na inaasahan ng sinuman sa kanila na mangyari. Kapag iba ang pananampalataya ng mga tribo, mahirap para sa pinuno na pagsamahin sila. Ang banal na babae ay nagbigay kay Phoebe ng huling payo. Kung handa kang makinig sa akin, babae, subukan mong manamit ng hindi maganda hanggat maaari. Magmukha kang mas mataba at mas matanda. Kung ikaw ay matanda, pangit, at mataba, ang salarin ay hindi na interesado sa iyo. Ang salarin hinuhusgahan ng lahat sa pamamagitan ng kanilang hitsura. Sa katunayan, karamihan sa mga babae sa tribo ay nakinig na sa aking payo. Tinaktan sila ng sandaling natapos ng banal na babae ang kanyang pangungusap. Totoo na ang lahat ng mga batang babae na nakita nila pagkatapos nilang pumasok sa tribo ay tulad ng sinabi niya. Bawat dalaga ay nakasuot ng mga lumang damit at mukhang magulo. Para hindi makidnap ng banshee, kumain ng mga babae hanggat kaya nila. Natulog sila kagad pagkatapos ng kanilang pagkain para lamang magising at magpatuloy sa pagkain. Ginawa nila ito para tumaba sa napakaikling panahon. Totoong mataba sila pero mas mabuti na iyon kaysa makidnap at mamatay. Gayunpaman, mahirap para kay Phoebe na tanggapin ang kanyang ideya. Kahit anong mangyari, siya pa rin ang young miss ng House of Wisteria. Paano niya nagawang magmukhang pangit at matanda para lang maiwasang makidnap ng halimaw? Gusto pa nga nila na sadyang patabi niya ang sarili. Ito ay hindi katanggap-tanggap para sa kanya na ang ideya ay sumagi sa kanyang isip. At the end of the day, Phoebe stared at Thomas and said condescending, mula ngayon, Thomas Mayo.
Dapat manatili ka sa tabi ko sa lahat ng oras at protektahan ako. Ayaw niyang maging pangit. Ang pinili niya ay para protektahan siya ni Thomas. Walang magawang umiling ang banal na babae. Kung ganoon, ipagpapahinga ko na ang kaso ko dito. Nakahanda na ang mga kwarto mo. Magpahinga ka ng mga mahal na bisita. Banata 2040. Sina Thomas, Pisces, at Phoebe ay kumuha ng 2 silid ng gabing iyon. Siyempre, magkasama sa isang kwarto sina Thomas at Phoebe. Mahigpit na isinara ang pinto. Nilock ni Phoebe ang lahat ng bintana at pinto. Pagkatapos ay iginuhit niya ang mga kurtina at gumamit ng duct tape para selyuhan ng X ang mga bintana. Natatakot siya na baka may pumasok sa silid. Sa mapait na ngiti, sinabi ni Thomas, "Ikaw ba talaga?" Nilock mo na ang pinto at tinatakan ang mga bintana. Magiging masikip ngayong gabi. Nagpout si Phoebe, "Huwag kang mag-alala, hindi ka mamamatay niyan sa ganoong kalaking silid." Bukod dito, may mga puwang sa mga pinto at bintana. Gumagana pa rin ang bentilasyon ng silid dahil hindi ito ganap na selyado ng mahigpit. Walang magawa si Thomas tungkol doon. Tahimik, inayos niya ang kanyang kama sa sahig. Alam niyang hindi siya makakatulog ng maayos. Habang inaayos pa niya ang kanyang kama, maingat na sinuri ni Phoebe ang buong silid. Nais niyang tiyakin na walang mga nakatagong kamera, nakatagong mga pinto, at iba pa. Tila natakot talaga siya sa alamat ng Banshee na ito. Nakidnap habang nasa labas sila. Pero Thomas, paano naman yung mga nakidnap sa bahay nila? "I thought they said that a Banshee is huge, and she goes up to 6 meters height if she spread her wings." Sa ganoong laki, paano niya kikidnap ang mga tao mula sa kanilang mga bahay? At saka, imposibleng lumipad siya sa bahay. Tama ba? Umiling si Thomas sa harap ng napakawalang kwentang tanong. Pagkatapos ay sinabi niya, maaaring baguhin ng Banshee ang kanyang anyo sa isang tao, tama. Marahil siya ay pumasok sa bahay sa kanyang anyo ng tao, ginawa silang nawala ng malay pagkatapos ay kinidnap sila. Iyan ang akma. Nagpatuloy si Phoebe. Hindi na ako maniniwala sa kahit na sino ngayon. Mukhang kailangan kong magmukhang pangit para maiwasan ang sakuna na ito. Ngunit, wala sa tanong na maging pangit at mataba si Phoebe sa totoo lang. Matapos itong pag-isipan ng matagal, kumuha siya ng unan, isang roll ng duct tape, at nagtungo sa banyo. Lumaki ang laki niya ng malaking margin pagkatapos niyang lumabas sa banyo. Sa laki ng tiyan niya, parang nasa 120 kilo siya. Paano ba? Mukha naman akong mataba ah. Tanong ni Phoebe. Tumango si Thomas. Mukhang mas mataba ka. Being proud of herself, Phoebe said, itinali ko ang unan sa katawan ko. It makes me look fat but I am actually not. With this, I don't need to worry about getting myself ugly for real. Matalino ito sa kanya. Ngunit ito ba ay gagana? Tinuro ni Thomas ang mukha niya. Mukhang slim pa yung mukha mo. Okay lang. I will make myself look fat using makeup. As long as I look fat, that should work. Posible bang magmukhang mataba ang makeup? Baka gumana itong paraan niya. Matapos ayusin ni Thomas ang kanyang kama, hinubad niya ang kanyang coat at humiga. Hindi niya maubad ang kanyang damit dahil nananatili si Phoebe sa iisang silid. Wala siyang choice kundi tiisin ito ng isang gabi. Ganon din para kay Phoebe. Isang malaking gulo sa labas ang gumising sa kanila kinaumagahan. Dahil si Thomas ay mahimbing na natutulog, tumalon siya mula sa kanyang kama at dumiretso sa bintana. Dahan-dahan niyang itinaas ang gilid ng kurtina at sumilip. Si Phoebe, na hindi makatulog dahil sa pag-aalala tungkol sa Banshee, ay umupo sa kanyang kama at nagtanong, ano ang nangyayari? Bakit napakaingay doon? Tumingin si Thomas at nakita ko ang isang malaking grupo ng mga tao na patungo sa altar. Bukod dito, ang isang payat na lalaki na nakasuot ng itim ay nakatali ang kanyang mga kamay sa likod at isang bolang bakal na nakagapos sa kanyang mga paa. Nakadapa siya hanggang sa harap ng altar. Kung titignan ng sugat na makikita sa kanyang mukha ay tila bagong bogbog na siya. Lumapit si Phoebe kay Thomas at nagtanong, ano ang nangyayari sa mundo?